Alright mga tol, pag-usapan naman natin itong pagdedeklara ng United States President na si Donald Trump ng ang fentanyl bilang isang weapon of mass destruction. Ako, mukhang may mga tatamaan po dito na supporter po ng ating dating Pangulo. Bakit kanyo? Kasi isa lang naman po siya sa tila nag-promote ng ganitong klase ng gamot. Pero hindi sa paraan na talagang i-introduce niya directly ang mga tao, pero pinakikita niya na high siya, no? Ako po, marami tayong pag-uusapan dito sa bagay po na ito. Pero kung hindi ka pa nakasubscribe, ay please hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos natin na parating. Sa mga videos natin parating. So, let's go! So actually mga tol, no, hindi ako masyadong aware dito sa bagay na ito kung tutusin. Ngayon ko lang nare-research na matindi po pala talaga itong fentanyl, no? At ngayon nga po, no, sa usapin to sa Amerika, itong ginawa po na paglagda ni Donald Trump sa isang executive order para maklasipika ang fentanyl bilang kahalintulad ng nuclear at chemical weapons. So parang inililabel na ito isang chemical na katulad sa nuclear, no? May iba pang mga katulad nito. So panoorin muna natin bago natin kompletuhin ang ating pag-uusap dito sa bagay na ito. Let's go. Formal nang ituturing sa Amerika ang fentanyl bilang weapon of mass destruction. Ito ay matapos lagdaan ni US President Donald Trump ang isang executive order para maklasipika ito bilang kahalintulad ng nuclear at chemical weapons. Ayon kay Trump, mas marami umanong nasisirang buhay ang fentanyl kaysa sa mga bomba bilang bahagi ng pinaigting ng kampanya ng kanyang administrasyon laban sa mga drug cartel sa Latin America. Gayunman, taliwas ito sa datos ng US Centers for Disease Control and Prevention na nagsasabing nasa humigit kumulang 80,000 overdose deaths noong 2024, kung saan 48,000 ay may kinalaman sa synthetic opioids gaya ng fentanyl. Today, I'm taking one more step to protect Americans from the scourge of deadly fentanyl flooding into our country. With this historic executive order I will sign today, we're formally classifying fentanyl as a weapon of mass destruction. Order. So, ayan na po, no, nakita po natin kung paano ito ay idineklara bilang isang weapon of mass destruction. Lingid po sa kaalaman ng marami, yung usapin po dito ay lagi po natin makikita sa mga pagtatalo ng mga DDS, ng mga pro-BBM, etc. sa politika. Binabanggit po palagi, binabanat sa ating dating Pangulo yung paggamit ng fentanyl. Pero hindi ko po masyadong nare-realize noon, no? Iisip ko baka OA lang o exaggerated yung reaction ng mga tao. Pero nakita ko, no, ito pong fentanyl hindi basta na ano, no, so, mataas. Sabi nga po yung potency yung kumpara sa morphine, no, 50 times din siyang mas malakas sa heroin, no. Pagka gumamit ka nito, ano ba to, no? Hindi lang basta siya mawalan ka ng pakiramdam, may epekto po sa katawan ito na mabigat at nagtutulak sa maraming mga tao na malagay yung kanilang buhay sa alanganin. Ayon nga po dito, isa rin po ito sa ginagamit ng
China, no? Ayon po sa Universidad de Nevada, no? Is China using fentanyl as a weapon against the United States? So isa pong questionable bagay na malaki ang tsansa na totoo, no? Sabi, the Beijing authorities have been permissive of the illegal trade in drug processing elements. So nangangahulugan po ito na pinahihintulutan, no? Permissive, have been permissive, no? Yung Beijing authorities have been permissive of the illegal trade in drug processing elements. So ano po bang ibig sabihin nito, no? Malaki po tsansa na ito po ang lethal drug na to, no? Sabi po ay marami ang naging epekto nito sa bansang Amerika. Sabi nga dito with more than 100,000 overdose deaths annually, no? Taon-taon. Yan po yung nangyayari. Baka nga, no, ginagamit na ng China ito sa Amerika. Paano nila pinapasok to yung mga kartel ng droga, sumisira. Meron nga pong quotes yata na ganyan na hindi mo kailangang garayan yung isang bansa, sirain mo yung bansa nila sa pamamagitan ng pagsira dun sa mga mamamayan nila, no? Hindi alam ng gobyerno o hindi alam ng namamahala sa bansa na yun ang mangyayari, mawawasak ang bansa na hindi nila nalalaman, no? Hindi mo alam. Matindi po ang drug issue rin sa Amerika dahil po yan sa pagpasok ng iba't ibang klase ng mga droga sa kanila. At number 1 po dito yung mga kartel. At isa po sa pinag-uusapan ay yung nangyayari po sa China, no? Yung dati po nating Pangulo, makikita po natin pinupuri nga niya yung isang doktor na nagpapayo sa kanya. So ito, lumang video na po ito, no? Sa ABS-CBN po ito. Duterte on fentanyl use felt like Cloud9, no? So ibig sabihin lumulutang sa alapa. Pakinggan po ninyo maigi, no? Itong maikling segundo lang naman yung tignan natin. You feel that you are on cloud 9. Para bang everything is okay with the world, Okay guys, nothing to worry about. tumatawa po ang tao pero seryosong bagay po yung fentanyl, no? Hindi po natin alam ang pakaramdam niyan. Pero ayon po sa ating dating Pangulo, parang lumulutang sa alapaap at pakaramdam mo okay ang lahat, no? Bago po tayo magpaalam, anong masasabi nyo dito na ngayon ang fentanyl ay itinuturing na ng Amerika bilang isang weapon of mass destruction? Sa ating bang bansa may ganito ba? Kung nakakapasok po sa ating bansa ito, dapat mas maghigpit nga din po tayo kasi lalo na po tayo, no? Maliit na bansa at naghihirap po tayo dahil sa korupsyon. Malaki po ang epekto nito sa ating bansa kung ito po ay nakakapasok sa atin, no? At hindi dapat ipinupromote na ito. Baka mamaya bumagsak yung bansa natin dahil yung mga mamamayan natin puro durugista na pala, no? Ikaw, anong masasabi mo dito, no? Maaari yung ating dating Pangulo na si Rodrigo Duterte, isa lang din po sa biktima niyan, no? Kasi nga sugar coated ng pagkilala bilang isang gamot. Kapag may matitinding sakit, karamdaman, nagiging ano siya, no? Parang pang-relieve ng mga tao. Pero yung pala ito ituturing na ng Amerika na weapon of mass destruction dahil sa matindi na epekto nito sa katawan at pwede mangyari ang pagka-overdose at marami pong na-overdose na sa Amerika. At epekto nga, gaya nga po ng binanggit ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, it feels like parang nasa Cloud9. Cloud9 ba? Tama ba? Parang nasa alapaap at malilimutan mo problema. Isn't that sound like
parang sabog ka, parang ganun, no? So matindi po yan, epekto niyan. Ikaw, ano masasabi mo? Comment down below, pag-usapan natin sa comment section, and please do not forget to hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos nating parating. See ya ulit sa susunod na video.